Duday. Pasensya ka na, ha? Kung ngayon lang ako dumating. Wala na nga yung daddy mo sa tabi mo, tapos pati ako wala rin. Hayaan mo, anak. Hayaan mo. Gagawa ako ng paraan para hindi na tayo magkahiwalay pa uli. Pangako yan. Sa bawat pintig ng puso'y ikaw, tanging nais ko, ika'y... Kain ka muna. Ate, ba't wala dito si Namiren? Inaasikaso niya kasi si Duday. Wala kasing passport yung bata, kaya nagdesisyon yung asawa mo na maiwan. Susunod daw sila, pero hindi ko alam kung bakit hindi natuloy. Ate, hindi mo lang ba inalam? Hindi mo alam ba tumawag si Miren sa akin para kamustahin kung ano yung kalagayan ko ngayon? Hindi naman niya ako kinontak. Hindi ko na rin naisip na sabihan siya kasi, Adrian, critical yung condition mo ng mga araw na yun. Alam nga naman siya pauna kong isipin. Pero ate, gusto kong tawagan ng asawa ko. No. Adrian, kailangan mo magpahinga. What's the rush for? Pero ate, gusto kong makausap ang asawa ko eh. Bakit ba pakiramdam ko parang ayaw mo ipakausap sa akin ng asawa ko? Eh kasi puro ka na lang Miren. Duday, Miren! Nagigising ka pa lang from coma. Si Miren ay nasa isip mo. Hanggang ngayon, Miren! Duday! Miren! Nakakainis na! Ate, what did you expect? Na ikaw ang hanapin ko, alam ko naman nandito ka. Tsaka ano bang problema mo sa asawa ko? Ever since nagpakasal kami, ganyan ka na eh. Ayoko sa kanilang lahat. Ayoko magkapamilya ka ng iba. Gusto ko ako lang pamilya mo. Ako lang. Grabe ate. Napaka-selfish mo. Eh ate lang naman kita. Hindi mo ako ate lang! I'm your mother! Miss na miss ka na po kasi si Adrian eh. Miss na namin siya ni Duday. Miren, wala din akong balita kay Adrian. Ganito na lang. Isipin na lang natin na nasa mabuting kamay si Adrian dahil kapatid naman niya yung nag-aalaga sa kanya eh. Yun nga lang, nagtagumpay si Hilda na ilayo sa inyo si Adrian. Babalik siya, Manang. Alam ko, babalikan niya kami. You're my mother? Ano ba to ate? Nagbibiro ka ba? Hindi ito tamang panahon para mag-joke ka. Ano ba pinagsasabi mo? I'm not kidding, Adrian. Ako, mami mo. Ate, paano nangyari yun? Di ba, yung mami natin, siya yung nanay ko eh. Siya yung ina ko. No. Ako talaga ang mami mo. I was 16. I got pregnant. May asawa yung lalaki. Yung papa mo. And to save me from trouble at
Sa sobrang kahihiyan, nagdesisyon si Mami at Daddy na angkinin ka bilang anak. Ako magiging ate. Hindi madali. Hindi ko alam noon kung paano ako mag-aalaga ng bata kasi bata pa rin ako noon. Pero nung nagmamature na ako, nakikita ko kung paano kong alagaan ni Mami. Minahal na kita bilang anak ko. Pero bakit di mo sinabi sa akin to? Nung namatay si na Mami. Kasi sanay ka na natingnan ako bilang ate mo. Ayoko nang sirain yung paniniwala mong yun. And I'm content na minamahal mo ako bilang big sister. Until you became serious with me rin. Kaya ayaw mo pala mag-asawa ako. That's foul, ate. Or whatever, hindi ko alam tuloy kung anong itatawag ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin lahat ng to dahil buong akala ako wala na yung mga magulang natin at ngayon, nandiyan ka pa pala. May nanay pa pala ako. Adrian, my son, I'm so sorry. Buong buhay ko kasi lang lang pala. Di ba nakikita? Para akong ampon ngayon na ngayon ko lang nakita yung tunay kong ina. Sorry. Konti na lang to. Siguro mga 2-3 buwan na lang to. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, huwag buhay mayaman agad. Kung makasumbat ka, akala mo ako nang umuubos sa pera ni Wena? Bakit? Hindi ba? Ikaw kasi talaga masasagad tayo kung puro palabas ang pera natin. Hoy, baka nakakalimutan mo. Ang dami nating gastusin dito at kung hindi natin babayaran yun, magpapatong-patong lang yun. Palibhasa kasi, hindi ka sanay sa buhay mayaman. Bakit ikaw, sanay ka? Yabang mo ah. Alam mo, magbenta kaya tayo ng mga gamit dito. Eh, ano parang ganyan? Mga yan, mga paintings, di ba mahal yung mga ganyan? Paintings agad. Sigurado naman ako may mga mas mahal pa na bagay dito sa mansyon eh. Alam mo, hindi ka talaga mabubuhay kung wala ako. Palibhasa kasi, mas matalino ako kaysa sa'yo eh. Ikaw na. Tatapatin kita, Miren. Tama yung sinabi ng DSWD officer na hanggat hindi final ang adoption papers ni Duday, pwede pa itong mabawi sa inyo. Pero, attorney, may paraan po ba? Pwede ba natin pigilan ang tunay na ama sa custody sa bata? Kasi natatakot po ako para sa safety ni Duday. I mean, can we not file a restraining order for this, ma'am? Sa ngayon ay premature pa dahil wala pang ginagawa ang tatay ng bata. So, aantay na lang ba natin na may mangyari sa bata bago tayo mag-file ng restraining order? Miren, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Dahil ako man na nasa kalagayan mo, gusto ko rin protektahan ang adopted child ko. Pero kahit na mag-file tayo ng restraining order sa ngayon, ihingan pa rin tayo ng pruweba na may bantanga sa bata. At kung wala po tayong mapakita, pwedeng mapasula yung request. Ganun po ba? Sa ngayon po, ay kailangan nating magdoble ingat habang hinahantay natin ang adoption papers si Duday. Once na ma-finalize ito, hindi na nila mababawi ang bata sa inyo.